Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kaniyang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malilip ang kaniyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos? Para siya na may gantimpalaan, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hinayaan ng Diyos na maalipin ang lahat ng tao sa kanilang kasalanan upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. Ito ang sinulat ni San Pablo. Talagang hindi natin matarok ang pag-iisip at paraan ng Diyos. Nakararanas tayo at nakakagawa tayo ng kasalanan upang madama natin ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya huwag dapat tayong ma-discourage dahil sa kasalanan. Gamitin natin ang kasalanan natin upang makalapit tayo sa Diyos. Ang masama ay hindi ang nagkasala. Ang masama ay manatili sa kasalanan. Ang mga hintil ay hinayaan ng Diyos na magkasala sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa halip na kilalanin ang tunay na Diyos na makikita naman nila sa mga pamamagitan ng mga nilikha ng Diyos, sumasamba sila sa mga nilikha ng Diyos at sinasamba nila ito bilang Diyos. Sumasamba sila sa mga bituin, sa mga bundok, sa ibang mga hayop bilang Diyos nila. Ngayon iniimbitahan ang mga hintil na kilalanin ang tunay na Diyos sa kanilang pagtanggap kay Hesukristo. Hinayaan din ng Diyos ang mga Hudyo na tanggihan si Jesus upang ang mga apostol ay makapagpahayag sa mga hintil. Pero ang mga Hudyo din ay kahahabagan ng Diyos. Mararanasan din nila ang awa ng Diyos kapag sila ay nagsisi. Talagang magaling ang Diyos. Kahit ng ating kasalanan ay naging stepping stones sa ating paglapit sa Diyos. Tayong lahat ay nakararanas ng ating kahinaan at ng ating kasalanan. Hindi sana magdulot ng kawalang pag-asa ang kahinaan at pagkukulang natin. Bagkus magdulot ito ng ibayong pananalig sa Diyos. Ganun niya tayo kamahal na tinatanggap niya ang ating pagkukulang at pinupunan niya ito.
Sa ating dako naman, ang consciousness ng ating kahinaan at pagkamakasalanan ay dapat magbigay sa atin ng kababaang loob na sa ating sarili lang, hindi natin kaya na magpakabuti, kaya lalo tayong magtiwala sa Diyos at hindi lang sa ating sariling galing. Manalig tayo sa Kanya. Mas kumapit tayo sa Diyos. Yan ang mensahe ng ating mga kasalanan. Sa ating pagkakasala, nararamdaman natin na talagang mahal tayo ng Diyos. Tinatanggap niya tayo kahit na masama tayo. Ganun niya tayo kamahal. Panginoon, sana huwag kaming mabulaga ng aming pagsuway sa iyo. Sa halip ang aming kasamaan, sana ay magsilbing paalaala sa amin na mahal mo kami. Dahil sa aming pagkakamali, nararamdaman namin ang iyong habag. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.